first Sunday ng February. Amen. Sound. A blessed Sunday po sa bawat isa at alam ko na meron tayong daladalang pasasalamat sa Panginoon. Pwede ba makita yung mga kamay na may daladalang pasasalamat sa Panginoon? Amen. Pwede bang ipalakpak natin yan sa Lord? Come on, kapatid. Let us give worship, give praise sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya naman, Lord, Ikaw ay pupurihin. Ikaw ay sasambahin, Panginoon God. Lahat ng may buhay, Panginoon. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka, O Diyos. Come on, church. Let us give our best worship. Hallelujah! Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Minsan pa. Pupurihin ka sa awit. Hey! Pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Pagsamba ko'y iaalay. Buhay ko'y ibibigay. Yes, Lord, pag-ibig mo'y walang hanggan. Noon, ngayon, at mapagkailanman. Hey! Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa tinig. Oh Diyos, pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Kabundok man ang problema, hindi mag-isa. Pagkat Jesus kasama ka, hindi rin mag-alala. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa awit. O Diyos, pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Kaya naman, Panginoon, katulad ng mga agila, tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Come on, church! Hindi mapapagod ating mga pagpa. Pwede bang itaas na natin ang kamay? Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. O tayo na, mayo na, ipahayag ang tagumpay niya. O tayo na, at magdala, magbigay kalakasan sa presensya niya. Come on, church, let us declare na ito ang panahon ng pagbabalik loob sa ating Diyos. Ito ang panahon
do. Pwede bang ideklara natin yan? Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na magapoy sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tubukin na. O tayo na, mayo na, ipahayag ang tagumpay niya. O tayo na, at magdala, magbigay kalakas. Minsan pa, pwede ba with conviction sabihin natin sa Panginoon, man, yes Lord, ito ang panahon, di na uso ang magbaksay. Pwede ba sabihin sa Panginoon? Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na magapoy sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tubukin na. O tayo na, mayo na, ipahayag ang tagumpay niya. O tayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. O tayo na, o mayo na, kapatid, pwede mo ba i-declare yan sa Panginoon? Come on! Hayag ang tagumpay niya. O tayo na, may tataas pa yan sa Panginoon. Come on, church! Sa presensya niya. Umayong na, o tayo na, umayo na, ipahayag ang tagumpay niya. O tayo na, sa huling pangahatan, magbigay kalakasan sa presensya niya. O tayo na, umayo na, ipahayag ang tagumpay niya. O tayo na, at magdala, magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Oh Diyos! Oh, purihin ka, mayan ka mga church! Let's give a worship to the Lord. Hallelujah, come on, shout it out, your best worship to the Lord. Hallelujah, come on, give it up your best clap offerings, best worship. Come on, lift up your hands to the Lord. Come on, shout it out, oh God. Oh, we worship you in this place. Oh, Holy Spirit. Oh, let your fire fall down. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give you praise. Lord, na-miss namin yung presensya mo, Panginoon God. Lord, ito yung panahon na hindi na, Panginoon, yung uso, Lord, na pagtalikod, Panginoon. Hindi na, Lord, Panginoon, yung pagsuko, Panginoon, yung pag-give up, Panginoon God. But Lord, ito yung panahon na pagbabalik loob, pagbibigay papuri, pag-init sa presensya mo, Panginoon.
truly, God, we are in the end times, so God. Ngayon pa ba kami, Panginoon God, aatras, Panginoon? Kaya kapatid, huwag mong pipigilan kapag nagsumasamba ka sa Panginoon. Nandito ka na lang din. Nag-ayos ka na lang din. Nag-prepare ka na lang din. Ibigay mo na yung the best sa pagsamba mo para sa Panginoon. Come on, church! Give it up your best worship to the Lord. And let your praise, let your worship louder than before. Hayaan mo yung pagsamba mo mas mainit pa kaysa sa dati. Huwag mong hayaan na mananahimik ka sa kabutihan ng Panginoon. Huwag mong hayaan na mag-observe ka lang. Huwag mong hayaan na titingin ka lang. Hayaan mo na ibigay yung the best sa pagsamba. Come on, pwede mo bang palakpakan ng Panginoon? Panginoon, apakasarap sa iyong presensya, Panginoon. Lord, muli kaming nakakalapit sa iyo, Panginoon. Na hindi kayang ibigay ng mundo, Panginoon. Kaya Lord, lahat ng mga anak mo na lumalapit sa iyo, Panginoon, ay Lord, katatagpuin mo ngayon. Kaya kapatid, buksan mo yung puso mo ngayon sa Panginoon. May pagkakataon ka na lumapit, lumuhod, magbigay ng pasasalamat, magpuri, sabihin yung kabutihan ng Panginoon. Alam ko na naging mabuti ang Diyos sa buhay mo. Kaya ka nandito. Dahil may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Pwede ba nating palakpakan nating Panginoon? Maraming salamat, Lord. Napakabuti mong Diyos. Ngayon, nakakalapit kami sa iyo para magbigay at i-appreciate ka, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan, oh Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Ako'y mananahan sa piling mo, Diyos. Ako'y mananahan sa piling mo, sa piling
awit ko. Panginoon, hangat ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay, dahil ikaw ang bawat bukas ko. Wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ako'y iyong-iyo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo iaalay, dahil ikaw ang bawat bukas ko. Wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, dahil ikaw ang bawat bukas ko. Wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, dahil ikaw ang bawat bukas ko. Wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, Panginoon. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. At sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko. Panginoon, kay buti mo, sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, kay ganda, sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa ay umaasa. Kay ganda, kay ganda, sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita.
Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka sa umagang ito, Lord. Salamat, Panginoon, minsan pa, Lord God, sa buhay ng bawat isa na narito ngayon, Panginoon. Salamat, Lord. Ito yung nais mo na kami, Panginoon, ay narito ngayon magkatipon sa pangalan mo, O Diyos. Maparangalan ka, Lord, mabigyan ka ng kaluwalhatian sa bawat gagawin, sa bawat inaalay po namin, Panginoon. Lord, once again, Lord, nais po namin, Panginoon, na mahandugan ka, Panginoon, ng karangalan sa anumang kaparaanan na kaya naming gawin. Sa oras na ito, sa mga awitin, Panginoon, Lord, sa musika na kaya naming gawin, O Diyos, sa lakas na meron kami, sa mga boses na meron kami, Panginoon, sa mga kamay na meron kami, O Diyos, nais namin na maparangalan ka. Kaya, Ama, hindi kami papayag, Panginoon, na hindi namin na ibibigay sa iyo, Lord, yung karangalan, yung pagpapasalamat na karapat-dapat sa iyo. Kaya kapatid, ibigay mo yung karapat-dapat na magpupuri sa ating Diyos. Hallelujah! 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 Sambahin natin, pasalamatan natin ang ating Panginoon na nagmahal sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Lord, salamat, Panginoon. At sa oras na ito, O Diyos, patuloy na kami lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Lord, bago namin, Lord, mapakinggan ang mga salita mo, minsan pa na kami nagpapakumbaba at nagpapalinis sa iyo, Panginoon, sa anumang mga bagay na nagpaparumi sa amin, sa mga puso at isipan namin, O Diyos. Ano man yung mga pagkakasala, mga pagkukulang na nagawa ng iyong mga anak sa oras na ito, Lord, we humble ourselves. Humingi po kami ng kapatawaran. At Lord, dalangin po namin ang paglilinis mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hayaan mo, Lord, na sa oras na ito, Panginoon, bago kami dumako, Panginoon, sa pakikinig ng mga salita mo, Lord, walang mga hadlang sa aming mga puso o sa aming mga tenga, Panginoon, in the name of Jesus. Kaya ano man yung mga agam-agam, mga alalahanin, isinasantabi namin at pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, dahil nais namin, Lord, na sa umagang ito, Lord, makatagpo ka namin, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, Lord. Inaangkin po namin, Panginoon, na kami nilinis at pinatawad mo na sa umagang ito. Kaya, Lord, dalangin po namin na patuloy na ikaw, Lord, ay gumawa sa aming kalagitnaan at sa pamagitan, Lord, ng mga salita mo, Lord, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa na narito ngayon. Ano man yung sitwasyon na kinalalagyan namin ngayon, Panginoon, kami naniniwala, Lord God, sapat, Panginoon, ang mga salita mo. Lord God, kakatagpuin mo kami, Panginoon, ano man sitwasyon na meron kami ngayon, Lord. Ikaw, Panginoon, ay tutugon. Ano man, Panginoon, kalagayan namin ngayon, kakatagpuin mo, Lord, in the name of Jesus. Kaya, Lord, hayaan mo na maging bukas ang aming mga puso, ang aming mga tenga para sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Ano man minsan pa, Lord God, yung mga katigasan, mga pagmamataas, Lord, winawasak po namin. In Jesus' name, hayaan mo, Lord God, with all humility, Panginoon, with teachable heart, Panginoon, kami ay makikinig at tatanggapin namin ang mga salita mo, Lord God, bilang personal na mensahe mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, mangusap ka po sa bawat isa, mula sa pinakabata hanggang pinakamatanda, babae man o lalaki, Panginoon, Lord, sa umagang ito, kakatagpuin mo, pagagalingin mo, palalayain mo, Panginoon, Lord, tataniman mo ng pananampalataya, tunay na pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, marami pong salamat, O Diyos. Salamat, Lord, dahil ngayon pa lang alam namin, Panginoon, na ikaw ay gumagawa na sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya, Lord, minsan pa gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod, Lord God, with authority, with power, Panginoon, to deliver your words to us, O God. In Jesus' name, Lord, speak to your people, Panginoon, through the life of our pastora, Panginoon. Ikaw po ang magsalita. Lord God, ikaw po yung mag-supply, Panginoon, ng bawat salita na lalabas sa kanyang labi. Ito ay manggagaling sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. And we will receive it, Lord God, with a humble heart, Panginoon, with faith, O God, with obedience, O Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Once again, Lord, maraming salamat. Minsan pa, inaangkin namin, Panginoon, ang
ng pagpapala ng dulot ng salita mo. Kami uuwi, Panginoon, na pinalakas mo, kami pinalaya mo, kami pinagaling mo, binago mo ang mga puso namin, Panginoon. Pinagtibay ang pananampalataya sa iyo. Kaya Lord, salamat! Salamat sa katagumpayan. Kaya tanggapin mo, Ama, ang aming pagpupuri sa iyo. Ang lahat ng karangalan sa iyo po, Panginoon. Ang lahat ng pagpupuri, pagsamba, at pasasalamat. Come on, church, give your best praise to God. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos, sa oras na ito. Hallelujah! Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ng Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Purihin ang Panginoon. Amen. Sige po, muli sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, na tinalakay natin ilang linggo na, ang patungkol po sa ating pagiging malapit sa Panginoon. Amen? The closeness ng ating relasyon sa ating Panginoong Jesus. Amen. Today is February. Sabi nga nila is a month of love. But every day sa atin bilang isang mananampalataya sa Panginoon ay araw ng pagmamahal. Hindi lang ang buwan ng Pebrero. Amen? So be close to our God. Amen. Sige po, tayo po tumayong lahat. At muli po natin, inanyayaan ko po kayo, muli po nating basahin ang salita ng Panginoon sa Psalm 73 verse 27 hanggang 28, sabi po sa salita ng Diyos, those who are far from God will die. You destroy those who are unfaithful. But I am close to God, and that is good. The Lord God is my protection. I will tell all that you have done. Amen. So tayo po'y manalangin. Ama, muli, tunay nga po, Panginoon, na kapag kami malapit sa iyo, yan yung magandang buhay na naganap sa aming mga buhay, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na magpoprotect sa amin, ikaw ang mag-iingat sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, patuloy mong bigyan ng aming mga puso ng kalapitan sa iyo, Panginoon. Bigyan mo, Lord God, ng mitiin ang aming puso na patuloy kaming lumapit sa iyo, Father God. At Lord, sa umagang ito, patuloy namin hinihiling ang banal mong Espiritu na siyang kumilos at gumawa sa aming kalagitnaan, na ang iyong tinig ay aming marinig sa oras na ito, Panginoon. At siyang mangusap at kumilos at patuloy na magdulot ng pagbabago na nais mo sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, muli, mupo tayo ng komportable. Yan, upang tayo po'y makatuon, makatutok na sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon. It's about closeness sa ating Diyos. Yan. So be close to our God. Sabi nga natin na mayroong very close, super close, intimately close. Yan. Pero sabi nga nila may close open din. So wag nating hayaan na ang ating pagiging malapit sa Panginoon ay magiging close open. But mithiin natin na tayo magkaroon ng malalim na ugnayan sa Panginoon, malalim na kalapitan sa ating Panginoong Jesus. Ngunit, may mga dahilan pala na bakit ang tao ay malayo sa Diyos. O maging ang isang mananampalataya na karamdam na siya'y malayo sa Panginoon. So ito po yung mga kadahilanan na ito. At ang mga kadahilanan na ito ay gagamitin ng ating kaaway para tayo ay malayo sa Panginoon or lumayo sa Panginoon. So wag nating hayaan that these reasons na siyang maging sanhi na tayo ay malayo sa Diyos o mapalayo sa Panginoon. So ano pa yung mga kadahilanan iyan? Gilabas natin, sabi nga, wag nating hayaan na ang kasalanan o ang tukso ang siyang maging dahilan na tayo patuloy na lumayo sa Panginoon. Bagkus yan ay gamitin natin para tayo makalapit sa Diyos. Nakagawa man tayo ng mali at natangay man tayo ng tukso, huwag tayong lumayo sa Diyos. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. And then, huwag tayong tumuon sa nakaraang katagumpayan, nakaraang kabiguan, dahil yan ay tapos na. Amen? Tayo tumuon na sa kung ano ang nasa kasalukuyan na nananatili sa Panginoon.
And then yung tinatawag natin na kaabalahan sa buhay. Huwag nating hayaan na ito'y maging hadlang, maging dahilan na tayo mapalayo sa Panginoon. Distraction, difficulties, doubt, frustration, desires, and pandaraya ng kaaway. Maging ang disappointment sa Panginoon. So huwag nating hayaan itong mga kadahilanan na ito at maraming pang kadahilanan na tayo ay malayo sa Panginoon. Dahil marami talagang gagawin ng kaaway para tayo ay malayo sa Panginoon. So wag natin siyang bibigyan ng pagkakataon. Dahil konting pagkakataon lang ilagak mo sa kaaway, kanya itong tsatsagain para tayo ay malayo sa Diyos. Ngunit sabi nga, wag natin itong hayaan na mangyari sa buhay natin. Amen? So, sabi nga, may kadahilanan bakit ang tao ay malayo. So bakit nais ng Diyos na tayo ay maging malapit sa Kanya? Yun, ang tinalakay natin noong nakaraan, bakit nais niya na tayo magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya? Ano po ba ang mangyayari kapag tayo nagkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya? Sabi nga natin, una, na kapag tayo malapit sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan at lakas para mapagtagumpayan ang mga troubles and difficulties sa buhay na ito. Ayan. Sabi nga natin, maraming mga troubles and difficulties ang buhay na ito hanggang tayo nabubuhay sa mundong ito. But, if we are in the presence of the Lord, ano man yung mga troubles and difficulties na yan, mapagtatagumpayan natin. Dahil siya yung magbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan. Makalaya o lumaban o malabanan, mapagtagumpayan ang mga troubles and difficulties na ito sa ating mga buhay. And then pangalawa, bakit nga ba kailangan na malapit ang ating relasyon sa Panginoon? Bakit ninanais niya na tayo magkaroon ng malapit na relasyon? Dahil sabi nga, sa ating malapit na relasyon, nagkakaroon tayo ng kapahingahan sa ating mga pagod, sa ating mga hirap, sa mga puso na sobrang nabibigatan na dahil sa mga pasanin sa buhay. Kaya nais ng Diyos na tayo ay malapit o lumapit sa Kanya. Dahil bibigyan niya ng kagaanan ang mabigat na buhay, bibigyan niya ng kapayapaan ang magulong buhay. So, He give us rest for our souls. And then yung pangatlo, why we need to be close to God? Sabi nga, magkakaroon tayo ng malalim na ugnayan, malalim. Yan, lumalalim yung ating relasyon, yung ating pagmamahal sa Panginoong Hesus at naiiwasan natin na tayo ay mapalayo o lumayo ng lubusan sa Panginoon. Amen. Katulad ni John the Beloved, na kahit ano man yung kanyang naranasan sa buhay, yan, hindi ito naging hadlang na nagkaroon si John the Beloved ng malapit, intimate na relasyon sa Panginoon. Di tulad ng iilang mga disciples ng Panginoon na dahil sa mahirap na sitwasyon na kanilang pinagdaanan, sila ay tumalikod, sila ay lumayo sa Panginoon. Kaya nga, God needs to why we are need to be close to God. Kasi ito po yun. Kailangan na tayo ay patuloy na lumapit sa Kanya. Yung tinatawag natin na nagkakaroon tayo ng malalim na relasyon o pagmamahal, lumalalim yung ating pagmamahal sa Panginoon. At naiiwasan natin yung paglayo sa Diyos o lubusang pagtalikod sa Panginoon. So ito naman yung katanungan natin. Paano nga ba tayo makapanatili sa Panginoon? Ayan. Ito po yung pangatlong tatalakayin natin. Dais ng Diyos na tayo ay malapit sa Kanya. Dahil may gagawin siya kapag tayo malapit sa Kanya, bibigyan niya tayo ng lakas, kapangyarihan para pagtagumpayan lahat ng mga difficulties and troubles sa buhay. Magkakaroon ng kapahingahan yung ating mga tigang o mga kaluluwa na pagod, nabibigatan at nagkakaroon ng paglalim ang ating pagmamahal at relasyon sa Panginoon at naiiwasan natin yung lubusang pagtalikod sa Panginoon. So how? How to stay close to God? Paano nga ba manatiling malapit sa Panginoon? Ayan. Paano nga ba? So paano natin mapanatiling malapit ang Panginoon kung ang ating sitwasyon ay ganito? Ayan, una pong sitwasyon, makikita natin, paano ako magiging malapit sa Panginoon kapag hindi ko na nadadama ang presensya ng Diyos? Kapag pakiramdam ko ay
hindi na malapit ang Diyos. Kapag pakiramdam ko ay parang malayo ng Panginoon sa buhay ko. Ayan. Paano natin mapanatili itong malapit? Ang ating relasyon sa Panginoon kapag nararamdaman mo sa sarili mo, parang ang layo ng Panginoon sa buhay ko. Parang ang layo ko sa Panginoon. Yan. When you feel far or distant from God, from Him. Amen. Paano natin mapanatiling malapit sa Kanya kung yun ang nadarama mo? Parang ang layo ng Diyos sa akin. Parang hindi ko siya naririnig. Parang hindi ko siya nararanasan sa buhay ko. Yung Kanyang pagkilos, yung Kanyang gawa, yung Kanyang mga ginagawa sa buhay ko, hindi ko nararamdaman na siya ay nariyan. So, paano ko mapanatiling malapit sa Panginoon kapag ito ang nararamdaman ko? Amen? Nararanasan niyo po ba yan? Na parang sinasabi niyo, ang layo-layo ko sa Panginoon? Na parang wala ang Diyos? Yan. So, paano natin mapanatiling malapit tayo sa Panginoon kapag ganitong sitwasyon? Ano pa po? Paano natin mapanatiling malapit ang ating relasyon sa Panginoon? Tayo malapit sa Panginoon kapag ito na po yung ating mga sitwasyon ng ating kapaligiran ay punong-puno ng distraction and disturbances. So, paano ko mapanatili na malapit ako sa Panginoon? Kapag ang aking mundong ginagalawan, ang kapaligiran ko ay punong-puno ng distractions and disturbances. Mga bagay na gumagambala sa akin, mga bagay na gumugulo sa akin. Paano ba mapanatili yung pagiging malapit sa Panginoon? Dahil sabi nga, nakaupo nga lang tayo, marami nang gumagambala dyan at gumugulo sa ating mga isipan. Amen? Nasabi nga natin na kapag tayo ay nananalangin, minsan yung kalahati ng isip natin nananalangin. Pero ang kalahati ng ating isip ay sa mga bagay na mga kinaabalahan at gumugulo sa atin. Amen. So paano natin mapanatiling malapit sa Diyos kapag ito po yung kapaligiran natin? Punong-puno ng distraction and disturbances. Punong-puno ng mga gumagambala sa atin, mga bagay na gumugulo sa ating mga buhay. Paano pa kaya mapanatili natin yung pagiging malapit sa Panginoon? Marami po bang distraction? Marami po bang mga disturbances sa buhay na siyang umaagaw ng ating atensyon sa Panginoon, na lumalayo tayo sa Diyos, na napapalayo tayo sa Panginoon? Paano natin mapanatili na malapit tayo sa Panginoon? Sa kabila ng ganitong mga sitwasyon, maraming disturbances, maraming distraction. Diba? Sa relationship nga lang na mag-asawa, may disturbances na. May distraction na. Sa relationship ng family, may disturbances, may distraction na. So, paano ko mapanatili na malapit ako sa Panginoon kapag ito ang sitwasyon? And then, pangatlo, ano daw po? Kapag ganito yung sitwasyon, paano ko maging malapit? Paano ako maging malapit sa Panginoon kapag ganito yung sitwasyon ko sa buhay? Na ang buhay ko ay parang sira na, wasak na, yan, walang-wala na. Yan. Kapag ang lahat ng bagay ay broken and coming apart or falling apart. Amen. Paano ko ba mapanatiling malapit sa Panginoon? Sira na, wasak na, wala na. May magagawa pa ba ang Panginoon? So, paano ko mapanatili na malapit ako sa Panginoon sa kabila na ito yung aking sitwasyon? Ito yung sitwasyon na mayroon ka. Paano mo mapanatili? Ayan. Ang iyong relasyon sa Panginoon na malapit. Kapag ganito ang sitwasyon mo, sira na, wasak na, wala na, hiwalay na ang lahat. Paano pa natin mapanatiling malapit sa Panginoon? And then, yung isa pa po, paano natin mapanatili yung ating malapit na relasyon sa Panginoon kapag ganito pong ating sitwasyon? Nandun tayo sa pagdurusa. Nandun tayo sa paghihirap, suffering and hardship, punong-puno ng kabigatan, punong-puno ng mga pasanin sa buhay. Paano ko pa kaya mapapanatiling malapit ako sa Panginoon? Ang dami kong pasanin, ang dami kong kabigatan, ang daming gumugulo, ang daming gumagambala sa buhay ko. Amen? Sira na, wasak na. Paano pa nga ba ako maging malapit sa Panginoon? Pwede pa kaya maging malapit sa Panginoon? Sa Panginoon, sabi nga, walang imposible. Amen? Pwede, kahit hindi pwede. Amen? Pwedeng-pwede. Posible kahit imposible. Amen?
dahil siya ang higit sa lahat. Amen. So, papaano tayo maging malapit sa Panginoon kapag ito yung ating nararanasan? Mahirap na, mabigat. Yung ating nararanasan, magulo, wasak, sira, ang daming gumugulo, ang daming gumagambala sa buhay natin. Paano pa kaya ako magiging malapit sa Panginoon? So ito po yung ating gagawin. How to stay close to God even we experience this kind of situations. So 3 bagay po. Ito po yung una, how to stay close to God. Kahit na nararanasan natin yung ganong mga sitwasyon, hirap ka na, ang bigat-bigat na ng sitwasyon mo, wasak at sira na ang iyong buhay, ang pamilya, paano pa tayo maging malapit sa Panginoon? First things na ating gagawin, we need to come close to God. Amen. Kailangan nating lumapit sa Panginoon. Amen? Kahit na ang daming distraction, ang daming disturbances, kahit ramdam mo, parang ang layo-layo na lang Diyos sa'yo, parang hindi ka na naririnig ng Panginoon, parang hindi mo na nadarama ang kilos, ang paggawa ng Panginoon sa buhay mo. Kapag puno ka na ng mga alalahanin, mga kabigatan, mga paghihirap sa buhay mo, paano pa natin mapanatiling malapit sa Panginoon? Ito po, come close to God. Amen? Patuloy kang lumapit sa Panginoon. Amen? Hindi dahil mabigat na ang sitwasyon mo, hindi dahil dami na ng distraction, dami na ng disturbances, hindi dahil magulo, sira, wasak na, lubusan ka ng tatalikod sa Panginoon. No. Bagkus, patuloy kang lumapit sa Panginoon upang magkaroon ka patuloy ng kalapitan sa Diyos sa kabila ng mga distraction na yan, sa kabila ng mga disturbances na yan. Amen? Sa kabila ng mga kabigatan, paghihirap na nararanasan sa buhay. We need to come close to God. Kailangan nating lumapit sa Panginoon. Dahil sabi po ng James chapter 4 verse 8, sinabi sa kanyang salita, come close to God and God will come close to us. Amen. Lumapit ka sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Amen. Yan yung pangako niya. He is a sovereignty God. He is a powerful God. Amen? Na kapag ikay lumapit sa Kanya, may pangako siya. Ano yung pangako niya? Kapag ikay lumapit sa Kanya, kahit hindi mo siya nararamdaman, kahit parang ang ramdam mo ay wala yung pagkilos niya, ay wala yung pagsama niya, wasak, sira na ang lahat, ang daming kabigatan, ang daming burden sa buhay, ang pangako niya kapag lumapit ka sa Kanya, siya'y nariyan. Amen? Lalapit din sa iyo. Although that God is not far from us. He is not distant from us. Amen? Tayo lang po yan nakaramdam na malayo tayo sa Panginoon dahil tayo lang po yan ang lumalayo sa Diyos. Lagi siyang nandiyan. Sabi niya, come close to God and God will come close to us. Amen? Come close to you. Amen? Dahil yun yung pangako niya. Na kapag lumapit tayo sa Kanya, pinangako niya, nandun din siya, lalapit sa atin. Kaya kapag ramdam mo na parang wala ang Diyos, yung pagsama niya, yung pagkilos niya, yung pangungusap niya sa buhay mo, kahit ang daming kabigatan, lumapit ka sa Panginoon. Amen? Huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag kang mag-alinlangan na lumapit sa Panginoon. Amen? Dahil alam niya yung iniisip natin. Alam niya yung laman ng puso at ninanais ng puso natin kapag tayo ay lumapit sa Kanya. Dahil kapag tayo lumapit sa Kanya, tumawag sa Kanya, alam natin na may mga solusyon sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Amen? May mga sagot ang Panginoon kapag tayo lumapit sa Kanya. Kaya nais niya na magkaroon tayo ng closeness sa Panginoon. Nais niya na magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Kanya. Kasi ito po, dahil sa paglapit natin sa Kanya, mapapanatili nating malapit yung ating relasyon sa Kanya at magkakaroon tayo ng solusyon, katugunan, kasagutan sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kaya wag po kayong mag-atubili, wag tayong mag-atubili, wag tayong matakot, wag tayong mahiya kapag tayo lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa paglapit natin sa Panginoong Hesus, hindi niya tayo itataboy. Amen?
Hindi ka niya itutulak palayo. Yan. Bagkus hinahanap-hanap ng Panginoon ang paglapit natin sa Kanya. Amen. Ninanais ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. Kasi bakit? Nais niya na ang ating relasyon sa Kanya ay lumago at tumibay. Kaya, what we need to do to stay close sa ating Panginoon, sa kabila ng maraming disturbances, sa kabila ng maraming mga kabigatan, sa kabila na parang ramdam mo, wala na siya. Hindi mo na siya naririnig. Hindi mo na nadarama yung gawa niya sa buhay mo. Manatili ka pa rin lumalapit sa Panginoon. Amen? Kasi kapag lumalapit ka sa Panginoon, sabi ng Isaiah chapter 55, verse 6 to 7, sabi nga, "Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way and unrighteous man his thoughts. And let him return to the Lord." Kapag tayo manumbalik, lumapit sa Panginoon, He will have compassion on him. And to our God, for He will abundantly forgive us. Amen. Na sa ating paglapit sa Panginoon, ano man yung kabigatan meron sa buhay natin, especially ang kasalanan na nagpapabigat sa buhay natin, we will receive compassion. Matatanggap natin yung kahabagan ng Panginoon at marireceive natin His abundant forgiveness, abundant pardons. Amen? Kaya huwag kang mag-atubili na lumapit sa Panginoon. Huwag kang mahiya na aminin sa sarili mo na kailangan mo ang tulong ng Panginoon. Na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Dahil kapag lumapit tayo sa Panginoon, ibig sabihin, hinahayag mo yung minimithi ng puso mo sa Kanya na lumapit sa Panginoon. Amen? Kaya, yan po yung una nating gagawin. Paano mapanatiling malapit ang ating relasyon sa Panginoon? Patuloy kang lumapit sa Kanya. Amen. Kapag naranasan mo yung sitwasyong mahirap, mabigat, hindi mo na siya nadadama sa buhay, parang ang layo-layo na ng Panginoon sa iyo, parang ang lahat ay wasak, sira na, at wala ng pag-asa. Kapag pag-asang maayos pa, patuloy kang lumapit sa Panginoon. Amen? Huwag kang lalayo. Amen? Dahil kapag lalayo ka sa Panginoon, hindi magiging malapit ang relasyon mo sa Kanya. Magiging malayo ito. At maging mahirap ang sitwasyon na iyan. Kapag tayo lumayo sa Panginoon, na ngayon mabigat, kapag patuloy tayong lumayo sa Panginoon, lalong bibigat at hihirap ang buhay. Lalong gugulo ang buhay kapag tayo ay patuloy na lumayo sa Panginoon. So we need to stay close sa ating Panginoon. At paano natin mapanatiling malapit sa Panginoon? Come close to God. Manatili kang lumalapit sa Panginoon. Patuloy kang lumapit sa Panginoon sa kabila ng mga sitwasyong pinagdadaanan mo. Dahil sabi ng Jeremiah 29:13 to 14, sabi sa salita ng Panginoon, "You will seek me and find me." Kapag hinanap mo siya, matatagpuan mo ang Panginoon. Kapag hinanap mo siya ng buong puso, matatagpuan mo ang Diyos. Kaya huwag kang mag-atubili na lumapit sa Kanya. Huwag kang mahiya. Kahit gaano pa mo yan kabigat na nagawa mo sa Panginoon, huwag kang mahiyang lumapit sa Diyos. Dahil sa paglapit mo sa Panginoon, bibigyan niya ng solusyon yung lahat ng kabigatan na meron ka sa buhay. Amen? Bibigyan niya ng kapahingahan. Sabi nga doon kanina natin, sa napag-aralan nating nakaraan, kapag tayo malapit sa Panginoon, bibigyan niya ng kapahingahan yung pagod mong kaluluwa, yung pagod mong buhay, bibigyan niya ng kapahingahan. Kaya tayo ay lumapit patuloy sa Panginoon. Dahil sabi niya, when we come to Him, we will seek Him and find Him. And when we seek Him with all our heart, we will found by Him. Matatagpuan natin siya. Mararanasan natin muli ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Mai-enjoy natin yung presensya ng Panginoon muli sa ating mga buhay. Dahil sabi ng Matthew 6:33, di po ba, na tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus na kailangan ang Diyos yung magiging pangunahin sa buhay natin. He is the top priority ng ating buhay. Amen. Kaya nais niya, bakit
paano natin mapanatiling malapit ang Panginoon? Bakit nais niya na mapanatiling malapit tayo sa Kanya? Dahil nais niya na magkaroon tayo ng tinatawag na siya yung pangunahin sa buhay natin. Siya yung magiging first priority sa buhay natin. Amen? Kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, kahit na nararanasan natin yung matinding mga sitwasyon na pinagdadaanan natin sa buhay. Dahil sa totoo po, ang Diyos natin, nais niya lagi tayong lumapit sa Kanya. Amen? Nais niya na tayo ay laging lalapit sa Kanya. Nilikha niya tayo dahil nais niya na tayo magkaroon ng maayos na relasyon. Magkaroon tayo ng masaya, maayos na relasyon. Gusto niya na tayong palaging kasama niya. Kaya bakit nais niya tayo maging malapit sa Kanya? Dahil nais niya tayo laging kasama upang maranasan natin yung lubos na kagalakan at kabuuan ng buhay na ninanais niya sa buhay natin. God wants to be near to us. God wants us to be near to Him because God wanted us to experience that fullness na nais niya sa buhay natin, that joy that He desires for us, na hinanais niya na mangyari sa ating buhay, na mararanasan niya sa ating mga buhay. Na sinasabi niya doon sa John chapter 10 verse 10, na siya'y naparito upang maranasan natin yung lubos, yung abundantly na buhay. Hindi lang sa aspeto ng financial, kundi sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Kaya paano natin mapanatiling malapit sa Panginoon sa kabila ng maraming mga distraction, hindrances, sa kabila na parang hindi mo siya nararamdaman, na parang ang layo-layo ng Panginoon, ang daming kabigatan sa buhay mo, patuloy kang lumapit sa Panginoon. Patuloy kang lalapit sa Kanya para mapanatili na tayo malapit sa Panginoon. Bakit nga ba niya nilikha yung Garden of Eden? Para kay Adan at kay Eva. Bakit nga po niya nilikha yung Garden of Eden? Kasi nais niya na magkaroon ng closeness ang tao at ang Diyos. Nais niya na makasama ang tao ng malapit. Nais niya na araw-araw si Adan at si Eva ay nakikipag-usap sa Panginoon. May malapit na relasyon. Kaya nilikha niya yung Garden of Eden na doon ang presensya ng Panginoon, lagi-lagi nilang kasama. Ang Diyos nangungusap sa kanila at sila man din. Naririnig sila ng Panginoon kapag sila ay kumakausap. When we talk to God, God heard them. And when God spoke to him, they heard the voice of the Lord. Dahil nais ng Panginoon na magkaroon ng closeness, magkaroon ng malapit na relasyon si Adan at si Eva, maging ang lahat ng tao na kanyang nilikha. Ngunit, malungkot mang sabihin, na itong mga nilikha ng Panginoon doon sa Garden of Eden, na nais niyang makasama, na nais maranasan nila yung kabuuan, the fullness of life na ninanais ng Panginoon sa bawat tao, kay Adan at kay Eva, ito ay nasira. Amen. Ito ay nawasak. It is because si Adan at si Eva ay nadaya. Nadaya ng kasinungalingan at makamundong pananaw ni Diablo. So dahil nasira, dahil sa kasinungalingan at makamundong pananaw ni Diablo, ano pong nangyari? Imbes na malapit ang relasyon ng tao sa Diyos, anong nangyari? Ito ay nahiwalay. They are separated, nalayo sila sa Panginoon. Na kung saan yun yung nais ng Panginoon na magkaroon ng malapit na relasyon. But praise God, ang Diyos ay gumawa pa rin ng paraan na si Adan at si Eva ay makapanumbalik sa Panginoon. He gave Jesus Christ. Amen. Upang magiging tulay na ang mga tao mula'y makalapit sa Panginoon. And the same to us today, na nais ng Panginoon na tayo'y magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya, na sa kabila ng anumang pinagdadaanan natin, patuloy kang lumapit sa Panginoon. Huwag kang lalayo sa Kanya dahil sa kabigatan, dahil sa kahirapan, dahil sa ano pa mang mga nararanasan mo sa buhay, huwag kang lumayo sa Panginoon.
Dahil kapag lumayo ka, ano man yung bigat at hirap na nararanasan mo ngayon, matinding hirap at bigat pa ang madadanas mo kapag tayo patuloy na lalayo sa Panginoon. Amen? So what we need to do para maging malapit ang ating relasyon sa Panginoon, upang mapanatili nating malapit ang ating relasyon sa Panginoon, we need to come close to God. Amen? Patuloy kang lumapit sa Kanya. Dahil kapag lumapit ka sa Kanya, hindi ka itatakwil ng Diyos. Hindi ka tatalikuran ng Panginoon. Amen? Kahit ano pa man ang nagawa mo, kapag lumapit ka sa Panginoon, bukas palad siyang tatanggapin ka. Amen? Kaya huwag kang mag-atubili na lumapit sa Panginoon. Amen? Huwag kang mahiya na lumapit sa Panginoon. Siya'y naghihintay sa iyong paglapit. Amen? Dahil nais niya na ikaw at ako magkaroon ng kalapitan, closeness na relasyon sa Panginoon upang maranasan mo yung tunay na kagalakan na hindi pwedeng ibigay ng mundo. Upang maranasan mo yung kabuuan ng buhay na hinahangad na minimiti ng Diyos na maranasan ng tao. Amen? Kaya what we need to do para mapanatiling malapit yung ating relasyon sa Panginoon, we need to come close to God. Patuloy kang lumapit sa Panginoon. Huwag kang lumayo sa Kanya kapag marami kang mga distraction o disturbances sa buhay. Huwag kang lumayo sa Kanya kapag maraming mga kabigatan at maraming mga burden sa buhay. Huwag kang lumayo sa Kanya kapag hindi mo siya nadarama na o parang ang pakiramdam mo yung ang layo-layo mo na sa Panginoon. But still, patuloy kang lumapit sa Diyos. Dahil sa paglapit mo sa Panginoon ng buong puso, matatagpuan mo siya. At anuman yung mga kabigatan mo sa buhay, bibigyan niya ng solusyon. Amen? Amen. So pangalawa po, how to stay close to God? Paano tayo manatiling malapit sa Panginoon sa kabila ng maraming distraction, disturbances, sa kabila na parang ang pakiramdam mo ang layo-layo mo na sa Diyos, hindi mo na nadarama ang Panginoon, na ang tingin mo parang sira na, wasak na ang lahat, nang sa tingin mo puno na ng kabigatan, parang ang tindi na ng hirap na pinagdadaanan mo, ano yung gagawin natin upang mapanatiling malapit tayo sa Panginoon? Maliban na tayo lumapit sa Panginoon, patuloy na lalapit sa Panginoon. Pangalawa po, ito po yung ating gagawin. We need to guard our heart and its desires. Amen. Iingatan natin, babantayan natin yung ating mga puso at ang mga ninanasa nito. Amen. Upang makapanatili tayong malapit ang ating relasyon sa Panginoon. Bakit natin iingatan yung ating puso at ang kanyang ninanasa nito, yung mga desire nito? Dahil sabi po sa Jeremiah 17 verse 9, ito po yung puso natin. Ayan, sabi ng Jeremiah 17 verse 9, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? Sabi daw po, bakit ingatan at bantayan natin yung ating mga puso at ang kanyang mga ninanasa nito? It is because our heart is deceitful. Mandaraya ang ating mga puso. Sabi sa Tagalog, lubusang sira na, lubusang bulok na yung ating mga puso. Ibig sabihin, kapag ang pusong ito ay wala si Kristo sa ating mga buhay, bulok ito. Bulok itong puso na ito. Kaya, sabi doon, mandaraya, deceitful. At hindi natin maunawaan yung pusong ito. Kaya kailangan natin bantayan yung ating mga puso at ang mga ninanasa nito upang mapanatili nating malapit yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi nga natin, di ba, may wrong desire and may right desire. Okay lang po kung ang ating dinidesire ay makabubuti sa atin. E paano kapag ang ating mga dinidesire ay salungat sa dinidesire ng Panginoon? Amen? Sa halip na tayo akayin nito, palapit sa Panginoon, kapag wrong ang ating desire, mali at hindi sang-ayon sa desire ng Panginoon ang ating minimiti, pwede palang akayin
akayin tayo ng desire ng ating puso, palayo sa Panginoon. Na siyang maging dahilan na hindi tayo magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, 'di ba? Kailangan nating bantayan yung ating puso dahil may kanta, 'di ba? Ano yung awit na kanta na 'yon? Sana dalawa ang puso ko. Tapos, hindi ko na mamemoraan, sana dalawa ang puso ko. Ano sunod? Hindi na sana nalilito. Amen. Kaya kailangan nating bantayan. Kasi bakit? Very sick yung ating puso. Very deceiving yung ating mga puso. Amen. Hindi ito nakukontento, yung pusong ito. So ang kanyang ninanasa, kapag hindi nakukontento, hahanap ng mga bagay na magpupuno sa pusong ito. Amen. So we need to guard this heart and its desire para mapanatiling malapit yung ating relasyon sa Panginoon. Dahil sabi daw po, kailangan nating bantayan, ingatan yung ating mga puso para mapanatiling malapit yung ating relasyon sa Kanya. Dahil sabi ng Proverbs 4, verse 23, ang puso daw natin ay ito. Yan. Watch over our heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Bantayan daw po natin, ingatan daw po natin ng may kasigasigan yung ating puso. Hindi pwedeng, bahala na. Diba? Sabi doon, with diligence, with all diligence. Mayroong sigasig na kailangan ingatan, bantayan natin yung ating buhay. Dahil sabi doon, for from it flow all the springs of life. Kailangan nating bantayan yung ating mga puso dahil ang lahat ng ating ginagawa ay nagmumula sa ating mga puso. Kaya kung ano ang laman ng ating puso, ano ang ano ang sumasakop sa ating mga puso, ano ang nag-occupy sa ating mga puso, at kung ano yung namamahala sa ating mga puso, sunod-sunuran tayo nito. Amen? Kaya kapag pinamahalaan tayo ng wrong desire ng ating mga puso, sunod-sunuran tayo doon sa wrong desire na sana dalawa ang puso, di ba? Na hindi ayon sa desire ng Panginoon. Amen? Na sinasabi nga kailangan natin bantayan, ingatan yung ating puso. Dahil ang ating puso, kapag hindi ito na born again, sabi nga ng salita ng Diyos, ito'y lubhang bulok. Bulok ito, ang puso natin, at wala daw cure yung pusong ito. Pag sinalin sa Tagalog translation. Wala daw tong lunas yung kabulukan ng ating mga puso. So malunasan lang yung kabulukan ng ating puso. Ibig sabihin, kapag bulok yung ating puso, lahat ng kasamaan nandoon. Kaya kapag hindi malunasan yung lahat ng kasamaan na mayroon sa ating puso, tatangayin tayo ng ating mga wrong desire na siya magiging sanhi na tayo'y magiging malayo sa Panginoon. Na hindi tayo magkakaroon ng kalapitan sa Diyos, ng malapit na relasyon sa Panginoon. Aakayin tayo nito sa gusto ng ninanais ng ating puso na salungat sa gusto at nais ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. So, kailangan bantayan natin ito. Ingatan natin yung ating puso at ang kanyang mga ninanasa na hindi tayo maakay palayo sa Panginoon. Dahil ano man daw po yung sumasakop sa ating mga puso, ano daw po yung namamahala sa ating puso, sunod-sunuran tayo. Tangay-tangay tayo. Kaya kailangan na si Kristo ang sumasakop. Si Kristo ang umu-occupy. Si Kristo ang namamahala, nag-govern sa ating mga puso. Dahil kapag si Kristo ang namamahala at nag-govern sa ating mga puso, nasusunod natin ang Diyos ng may pagkusa. Nasusunod natin ang Panginoon na may buong pagmamahal at hindi napipilitan lang. Kaya kailangan nating ma-born again yung ating mga espiritu. Kasama na yan dyan yung ating puso. Dahil kapag ma-born again tayo, babaguhin ng Panginoon yung ating puso. Ano yung gagawin niya sa ating puso? Yung ating pusong masuwayin, papalitan niya ng pusong masunurin. Yung pusong tumatalikod sa Panginoon, papalitan niya yan ng pusong naghahanap sa Diyos.
kapag ito ay na-born again. Kaya kapag hindi tayo na-born again, ang buhay natin hindi maghahanap sa Diyos. Patuloy itong tatalikod sa Panginoon. Amen? So we need to be born again. Ma-born again tong puso na to. Amen? Ipasakop natin sa Panginoon. Kailangan si Kristo ang namamahala sa puso na iyan para hindi tayo sunod-sunuran sa wrong desire ng ating mga puso. Sabi sa ibang salin ng Proverbs 4 verse 23, sabi niya, above all else, higit sa lahat, guard your heart, for everything you do flows from it. Amen. Kaya higit sa lahat, doon kanina, ingatan natin ng may kasigasigan. Hindi po pwede, hindi mo babantayan yung puso mo, yung puso natin. Dahil yung puso natin ay pwedeng pamahalaan ito ng mundo. Kapag ang mundo na ang mamamahala at nag-o-occupy sa ating mundo, di ba anong uso ngayon? Ano ba yung uso ngayon? Di ba? Yan yung magiging sunod-sunuran tayo. Amen. Yan. Hindi na ako magsasayaw ng kengkoy-kengkoy, di ba? Amen. Dahil yan ang gawa ng mundong ito, puro kakengko yan. Amen? Kaya kapag ang mundong ito ang mamahala at umu-occupy sa ating mga puso, puro mga kakengko yan ang gagawin ng tao na hindi nagdudulot ng kaluguran sa Panginoon. It can benefits for them temporarily, but it can harm them eternally. Amen. Kapag ang puso natin, hindi natin pinapasakop, hindi natin pinapamahala si Kristo sa ating mga buhay. Amen. Sabi nga, aanhin mo man, makamit mo ang lahat ng kayamanan sa mundong ito kung kapag ang ating kaluluwa ay hindi mapalapit sa Panginoon. Ibig sabihin, mahihiwalay. Separated from the Lord. Amen? Kaya, we need to guard our heart and its desire. Ano po ba yung desire? Ano pa ba yung pagnanasa na ito? Yan. Hindi ko po naisulat yan. Nakala ko naisulat. Sabi nga, a desire is a deep longing that sets the direction for our hearts. So yun po yung sinasabi ko kanina, na ang ating mga pagnanasa, ang pagnanasa ng ating mga puso, isang malalim na pananabik sa isang bagay, sa isang tao, sa anuman sa buhay natin, na siyang nagtatakda na nagbibigay direksyon sa ating mga puso, na ang ating mga puso ay sunod-sunuran na lamang. That is the desire. So wag nating hayaan na yung wrong desire na yan, na hindi nagnanais sa Panginoon, na hindi naghahanap sa Panginoon, tatangayin tayo palayo sa Diyos. Sabi ko nga, kapag tayo malayo sa Panginoon, mabigat na ang buhay, puno na ng pasanin, puno na ng mahirap, ramdam mo na parang ang layo-layo ng Panginoon, lalong bibigat, lalong hihirap kapag tayo patuloy na malayo sa Panginoon. Amen? So we need to guard our heart and its desire. So sa mundong ito, di ba? Alam naman natin, di po ba, si Adan at si Eva, sabi ko nga kanina, na sila po ay sumunod. Sila po ay nagkaroon ng close relationship sa Panginoon, pero dahil sila ay nadaya, nalinlang ng kasinungalingan at pananaw na makamundong pananaw ni Diablo, nahiwalay sila sa Diyos. So dahil, sabi nga doon, si Adan at si Eva, nagkaroon siya ng desire. Desire sa bunga ng puno, di ba? Sabi doon sa salita ng Panginoon sa book of Genesis, kumbaga napapawaw si Eva sa puno na yon. Kasi sabi sa kanya ng demonyo, sabi niya, kapag kinain mo yan, hindi ka mamamatay. Bagkus magkakaroon ka ng karunungan sa tama at mali. So ano ang ginawa ni Eva? Nagkaroon siya ng desire. Wrong desire. Kaya diba, ang Diablo, inaalok niya tayo lahat ng gawa ng mundo. Inaalok niya tayo. Tayo naman napapamangha. Wow! Diba? Katulad ni Eva, napapawaw din tayo. Sabi ni Diablo, hindi tayo hindi tayo mamamatay. Sabi niya doon kay Eva. So anong ginawa ni Eva? Dahil lang desire siya, nagminti siya, namangha siya, nagwaw siya doon sa kagandahan ng bunga ng kahoy. Anong ginawa niya? Kinuha niya at kinain. Sinadya niya talaga, kinuha niya at kinain.
At nung kinain niya, anong nangyari? Binigay sa kanyang asawa. Anong nangyari? Sila po ay nahiwalay sa Diyos, namatay spiritually. So yan man din ang gagawin sa atin ng kaaway. Ang dami niyang inaalok sa atin sa mundo para mapapawaw tayo. Para kapag kinagat natin yon, sinunggaban natin yon, imbes na tayo mapapalapit sa Diyos, hihilahin tayo palayo sa Panginoon. Katulad na nangyari kay Adan at kay Eva. So we need to guard our heart and its desire. Kasi kapag hindi natin naingatan, nabantayan yung ating puso at ang mga ninanasa nito, maaring ito'y maging dahilan na kung saan tayo ay mapapalayo sa ating Panginoon. At hindi tayo magkakaroon ng kalapitan sa Diyos. So sabi nga po sa James chapter 1 verse 5, pinapaalalahanan tayo, winawarningan tayo ng salita ng Panginoon sa James chapter 1 verse 5 na sinasabi doon, na then, after desire has conceived, kapag ang desire, nagmumula yan sa puso natin. And kinukonceive yan. Katulad ng isang babaeng nagbubuntis, bago siya mabuntis, nagkukonceive muna siya. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it's full grown, gives birth to death. Kaya hindi po pwedeng basta-basta lang lalayo ang tao sa Panginoon. May desire siya na kung saan, unti-unti. Kapag kinagat niya to, katulad ni Adan at ni Eva, yung alok ng kaaway at sinunggaban niya, unti-unti ito, dinidesire, minimiti, kinukonceive. Ano ba yung Tagalog kanina ng conceive? Nakalimutan ko na. Yung nililihi niya. Ayan. Nililihi niya. Kapag nalihin na to sa puso niya at magkaroon na ng fullness, yung paglilihin na yan, magbubunga na yan. Ano yung ang bunga niya? Yan. Kapag ang wrong desire natin ay mali, maglilihi yan. Tapos magbubunga na, mag-full bloom na siya. Magbubunga yan siya ng kasalanan. And then, sin, when it's full grown, gives birth to sin. Magdudulot yan ng kamatayan sa atin. Kaya akala lang natin wrong desire lang. Pero time will come, ito pala yung maglalayo sa atin sa Panginoon. Amen. Kaya wag nating hayaan na tangayin tayo ng ating puso at ng mga ninanasa nito na maakay tayo palayo sa Diyos. So we need to guard our hearts and its desire. Sabi sa Tagalog ng James chapter 1 verse 15, kapag ang nasa, yan. So ang nasa na sinasabi ko po dito is wrong desire. Kapag ang nasa natin ay tumubo at nag-ugat sa ating puso, yan, tama na. Yan, kapag ang nasa natin ay tumubo at nag-ugat na sa ating mga puso, yung wrong desire na yan, ito yung magbubunga ito ng pagkakasala. And then, kapag ang pagkakasala ay lumala na, ito yung mangyayari. Lalala na. Kasi tangay-tangay ka na niya. Kasi sana, di ba? Tapos gusto ko kasi siya eh. Siya kasi yung buhay ko eh. Siya kasi magkukumpleto ng buhay ko eh. So kapag ang desire ng ating puso hindi magbibigay sa atin ng good benefits, ito yung kakahantungan. Tayo ay magkakaroon ng kamatayan spiritually. We will be separated from God. Malalayo tayo sa Panginoon instead na tayo magkaroon ng kalapitan sa Diyos. So we need to guard our heart and its desire upang hindi tayo malayo sa Panginoon. Amen? We need to guard this heart because this heart is deceptive and lubhang bulok, sabi doon, na wala ng pagka-cure. Ma-cure lamang ito, malunasan lamang ang pagkabulok ng ating puso kapag ang ating puso ay na-born again na. Kaya makikita natin kapag tayo ay ma-born again na, nagagawa natin kung ano ang tama at nakalulugod sa Panginoon. Di ba nakita natin sa Adan at sa Eva, sabi ng salita ng Panginoon, nung kinagat nila, nung kinain nila, yung bunga ng kahoy, sinabi sa kanila ng dyablo, hindi kayo mamamatay bagkus magkakaroon kayo ng karunungan na katulad ng Diyos, maging katulad kayo ng Diyos. Pero nung kinain nila, ano nangyari? Hindi karunungan ang natamo nila.
Amen? Foolishness, kamangmangan, kahangalan ang natamo nila instead of wisdom. Kasi ang tunay na wisdom na nanggagaling sa Panginoon, gumagawa ng tama at nakalulugod sa Panginoon. Amen? Hindi mga bagay na naggumagawa ng ikalulungkot ng Diyos. Hindi karunungan yung natamo ni Adan at ni Eva. Kahangalan. Ano tawag nito? Foolishness. Pangit kapag itagalog ko yung foolishness eh. Amen? Kabiu-biuan. O yun. Yung nadulot sa kanila. It is because, yun nga, natangay sila doon sa pangaakit ng kaaway. So we need to guard our hearts for us to stay close sa ating Panginoong Hesukristo. So bilang isang mga mananampalataya, tayo na ngayon ay pinalaya na sa pang-aalipin ng kasalanan. Amen. So ano na ngayon ang ginagratify natin? Ano na ngayon ang binibigyan nating kasiyahan? Ang ginagratify na ng ating mga puso ay ang banal na, ang gawa ng banal na espiritu. Hindi na ang gawa ng laman. Hindi na natin binibigyan kasiyahan ang gawa ng laman. Ano lang yung binibigyan natin ng kasiyahan? Ang gawa ng banal na espiritu sa ating mga buhay. It is because na born again na itong puso natin. Nawala na tayo sa pang-aalipin ng kasalanan. Dahil sabi ng Matthew chapter 6 verse 21, sabi sa salita ng Panginoon, "For where your treasure is, there your heart will be also." Sabi ko nga kanina, kung sino ditong namamahala at umu-occupy ng ating mga puso, siyang ating susundin. Kaya kung saan daw po yung ating kayamanan, sino yung mahalaga sa atin, sino yung importante sa atin, doon tayo sunod-sunuran. Kaya kapag kinikalala natin, tinuturing natin na ang Diyos yung pinakahalaga, yung Diyos yung pinakakayamanan natin sa buhay, sabi nga, susunod tayo sa Panginoon. Amen? Makakapanatili tayong sumusunod sa Panginoon kapag siya yung sinasabi nating kayamanan ng ating mga buhay. Pero kung ang kayamanan ng ating buhay, ng ating puso ay ang kayamanan ng mundong ito, pagmamahal sa mundong ito, pagmamahal sa salapi sa mundong ito, pagmamahal sa pride of life ng mundong ito, sunod-sunuran ang pusong ito. Amen. At ito'y lalayo sa Panginoon. Pero kapag tinuturing natin na kayamanan ng ating Diyos sa buhay natin, pinakadakilang kayamanan na mayroon tayo sa buhay natin, makakasunod tayo sa Panginoon. Ilalaan natin yung ating puso sa Kanya. Ibibigay natin yung ating puso sa Panginoon. Amen? Kaya paano natin mababantayan yung ating puso at ang mga dinidesire nito? So we need to hide God's Word. Kailangan natin na ang ating mga puso punuin natin ng salita ng Panginoon upang ang kasalanan ay hindi makapasok sa ating mga buhay. Ganun natin babantayan, iingatan yung ating mga puso at mga minimithi o ninanasa nito upang tayo ay makapanatili na malapit sa Panginoon. Magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon. Dahil kapag ang pumupuno sa ating mga puso ay ang mga bagay sa mundong ito, ang mga inaalok ng mundong ito, sabi nga natin, magiging sunuran tayo kung sino yung umuukupa at namamahala sa ating mga puso. So nawa sa umagang ito, ang umuukupa, ang namamahala sa ating mga puso ay ang ating Panginoong Hesukristo at ang Kanyang salita. Upang sa gayon, maingatan natin yung ating mga puso at ang Kanyang mga ninanasa nito na hindi tayo mapalayo sa Diyos. Bagkus magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Alam po ba natin na ayaw ng Diyos na may kahati sa pagmamahal? Amen? Sabi ng Exodus chapter Exodus. Ayan, di ko na isulat. In the book of Exodus, na sinasabi doon, ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng kahati sa Kanyang pagmamahal because He is a jealous God. Amen. Siya ay mapanibughuing Diyos. Ayaw niya na may kahati sa ating pagmamahal sa Panginoon, sa Kanya.
Kaya we need to guard this heart. Paano natin i-guard yung ating heart? Sabi doon, ingatan natin ang salita ng Diyos, punuin natin ang salita ng Diyos. Ipapamahala natin ang ating puso sa Panginoong Hesus upang sa gayon hindi tayo malayo sa Panginoon at magkaroon tayo ng kalapitan sa Panginoon. Naalala niyo po yung 4 kinds of soil? Ano po yung 4 kinds of soil? Diba mayroon doon hinagis, nahulog sa daanan? Yung daanan na yan, that is kind of heart. Yung soil na yon, that is the kind of heart nagre-represent sa uri ng puso. And then the seed, the word of God. Na nung tananim ang salita ng Diyos sa daanan, anong nangyari? Sabi doon, may ilan na tahasang tinanggihan, tinakwil ang salita ng Panginoon. Meron namang hinagis doon sa batuhan. Hindi tumubo. So sabi nga, may ilan na tahasang tinakwil ang salita ng Panginoon. At may ilan naman na nananatiling sandali sa pananampalataya pero hindi nagtagal, tumaliko din. At may ilan naman na nahagis doon sa puno na matinik. Na may ilan tumagal pero hindi nakapanatili ng matagal dahil sa maraming mga alalahanin sa buhay. Amen? At may ilan naman doon na natanim sa magandang soil, good soil, na anong nangyari? Tinanggap ang salita ng Diyos, nanalig, nanampalataya, sumunod sa salita ng Panginoon, nangyari? Nagbunga ng masagana. Amen. So we need to guard our hearts. Huwag nating hayaan na ang ating mga puso at ang mga ninanasa nito ay akayin tayo palayo sa Panginoon. So we need to guard our hearts upang tayo ay makapanatili na malapit sa Panginoon. Amen? Huwag nating hayaan na ang puso natin ay tamnan ng mga bagay sa mundong ito. Huwag nating hayaan na tamnan ng mundong ito. Uhubugin ng mundong ito ang ating mga puso ayon sa hubog ng mundo na nais niya. Diba? Sino pong naghuhubog ng puso natin? Sino pong naghuhubog ng puso ng ating mga anak ngayon? Diba makikita natin ngayon social media? Amen? Huwag nating hayaan na hubugin tayo ng social media. Huwag nating hayaan na hubugin ng social media, ng entertainment, yung ating mga puso. Anong gagawin natin para maingatan, mabantayan yung puso natin at ang desire nito upang sa gayon magkaroon tayo ng kalapitan na relasyon sa Panginoon? Anong kailangan natin? We need to hide the word of the Lord in our hearts. Amen. Kailangan ipahubog natin yung ating puso ayon sa salita ng Panginoon. Amen. We need to shape our hearts and its desire by the word of the Lord, not by the world. Amen. Sige, labas mo na, Brother Jello. We need to shape our hearts by God's word and not by the world. Amen. Huwag nating hayaan na pamahalaan, hubugin ng mundong ito ang ating mga puso at ang ninanasan nito na siyang maging sanhi na tayo'y lubusang tatalikod sa Panginoon. Bagkus, hubugin natin yung pusong ito. Babantayan natin ang pusong ito sa pamamagitan ng paghubog natin sa salita ng Panginoon. Huhubugin natin siya sa salita ng Diyos at ipapamahala natin ito sa Panginoong Hesukristo upang sa gayon tayo makasunod sa Panginoon nang hindi napipilitan upang sa gayon tayo makasunod sa Panginoon na mayroong pagmamahal at kusang loob. Amen? So we need to guard our hearts and its desire for us to stay close to our God. Amen? Huwag nating hayaan na yung dinidesire ng puso natin nang siyang magiging dahilan na tayo malayo sa Panginoon. Amen? So we need to guard our hearts and its desire upang sa gayon makakapanindigan ka kahit maraming distraction, maraming disturbances sa buhay mo, maraming mga bagay na gumagambala sa buhay mo, makakapanindigan ka, makakapanatili kang close sa Panginoon. Kasi iniingatan natin yung ating mga puso at ang mga ninanasa nito. Amen? Amen. So, let us guard
our heart and its desire by the word of the Lord na ihahide natin, itatago natin sa ating mga puso. Ihuhubog natin sa ating mga puso. At ang pangatlo po ay ibibigay ko po next week. It is because oras na po. Amen? So ang pangatlo po, ano po yung ating gagawin para mapanatili tayong malapit sa Panginoon? Of course, first ang gagawin natin, lumapit sa Panginoon. Dahil ang mga lumalapit sa Kanya, hindi niya itatakwil, hindi niya tatalikuran. Bukas kamay siya na tatanggapin ang mga lumalapit sa Kanya. Amen? Ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon, hindi mo ramdam ang Panginoon, patuloy kang lumapit sa Kanya. Gaano man katagal na hindi mo na siya nararamdaman, nararanasan sa buhay mo, lumapit ka sa Kanya because God is waiting for you. Amen? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay narito? Amen? Then come to Him. Come close to Him and guard our hearts and its desire upang mapanatili nating malapit ang ating relasyon sa Panginoon. Amen? Tayo po'y tumayong lahat. At sa paglapit natin sa Panginoon, ibigay mo ano man yung mga nilalaman ng puso mo, ano man yung mga bigat na nadarama ng puso mo, ng buhay mo, na siya naging sanhi, na parang hindi ko maramdaman ng Diyos, na parang bang malayo ang Diyos. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Amen? Amen. So kapatid, sabi nga kanina sa salita ng Diyos, kung may pagkakataon tayo na lumapit ka sa Panginoon. So ngayon, buksan natin ang ating puso para minsan pa makadulog sa ating Diyos. Ikaw ba ay nababago sa buhay mo na kay lungkot? Marami kang katanungang di malaman ang sagot. Ikaw ba ay nalulubay? Sa buhay mo'y walang saysay. Sa bigat ng iyong problema, tila wala ng pag-asa. Lumapit ka kay Jesus, siya sa iyo'y naghihintay. Ang bigatin mo sa buhay, sa Kanya mo ibigay. Manalig ka sa Kanya, ang buhay mo ay alay. At iyong mararanasan tunay na pag-ibig ni Jesus sa atin ay sadyang lubos. Kahit tayo'y makasalanan, ang buhay niya'y inilaan. Sino mang mananawagan sa banal niyang pangalan, makakamit ang kaligtasan, buhay na hanggang. Tumawag ka kay Jesus at manalig ng lubos, at iyong makakamtan kapayapang inasal. Siya ang iyong kailangan, isang tapat na kaibigan, di ka niya pababayaan. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Lumapit ka kay Jesus, siya sa'yo'y naghihintay. Ang bigatin mo sa buhay, sa Kanya mo ibigay. Manig ka sa Kanya, ang buhay mo'y alay. Iyong mararanasan tunay na kapayapaan.
manalig ng lubos at iyong makakamtan. Kapayapang inasang siya ang iyong kailangan. Isang tapat na kaibigan, di kanya pababayaan. Pag-ibig na walang hanggan, hindi kanya pababayaan. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hindi kanya pababayaan. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hindi kanya pababayaan. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Amen. Kapag lumapit ka sa Panginoon, hindi ka niya itataboy. Matagal na panahon na ba, hindi mo siya nararanasan? Hindi mo ba nadama na parang ang layo-layo mo sa Panginoon? Lumapit ka sa Diyos. Hinihintay ka niya. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alinlangan na lumapit sa Panginoon. Inaasam niya yan. Ninanais niya yan. Dahil nais niya na tayong lahat ay lumapit sa Kanya. Nais niya na tayo magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. Dahil nais niya ipadama ang kagalakan na mayroon siya. Nais niya ipadama yung kabuuan, the fullness of the life that He wants, that He desires for us to live in this world. Nais niya na iparanas yan sa'yo. Kaya lumapit ka sa Panginoon. Hallelujah. Father God in heaven, Ikaw po ang nakakaalam ng aming mga buhay. Ikaw po ang nakakaalam ng bawat mga sitwasyon na aming mga pinagdadaanan. Ama, salamat na sa aming paglapit. Bukas palad mo kaming tatanggapin. Bukas palad mo kaming yayakapin ng iyong pagmamahal. Salamat. Dalangin ko po, Panginoon, na mga lahat na lumalapit sa iyo ng puno ng kabigatan ay magkaroon ng kagaanan sa buhay, kapayapaan sa lahat ng magulong buhay, katiwasayan at kaayusan sa mahirap at magulong buhay, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At Lord, sa lahat ng mga lumalapit, Panginoon, sa iyong harapan, tulungan mo ng aming mga puso'y pagharian mo. Panahanan mo, O God, upang sa gayon hindi kami matangay, hindi kami maalipin ng mga bagay, ng mga panandalian lamang, O Diyos. Tulungan mo kami ng pusong ito ay lubos na pagharian mo, upang lubos kaming makasunod sa iyo at mithiin na naisin namin na magkaroon ng kalapitan sa iyo, O Diyos. Huwag mong hayaan, Panginoon, ng mga pusong ito mag-desire na lumayo sa iyo, Lord God. Dahil nakakatakot, nakakalungkot ang malayo sa iyo, Panginoon. Sa ngayon, mga taong malayo sa iyo, Lord, nag-i-enjoy pa sila sa mundong ito. Pero darating ang araw, ang kalungkutan nila at kapighatian ay hindi mailalarawan, Panginoon. Kadalangin ko po, Panginoon, ang mga taong tinatawag mo lumapit sa iyo, tulungan mo huwag magatubili, huwag matakot lumapit sa iyo, Lord God. Dahil ang mundo panandalian lang ang saya, ang ginhawa na ibibigay na niya sa tao. Ngunit ang kaginhawaan, ang saya na idudulot mo kapag kami lumapit sa iyo, Lord God, walang hanggan. Kaya tulungan mo kami na narito. Mithiin namin na magkaroon ng kalapitan sa iyo, God. At huwag naming naisin yung mga bagay na magpapalayo sa amin sa iyo, O Lord. Tulungan mo kami na maingatan ang pusong itong madaya. Tulungan mo kami na maingatan, mabantayan ang pusong bulok, Panginoon. Tulungan mo na ang pusong ito ay ma-born again. Upang sa gayon, Panginoon, kami lubos na makasunod sa iyo, O God. Kami lubos na magmamahal sa iyo, Panginoon.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ama, maraming salamat sa presensya mo. Tunay nga po na kapag kami lumapit sa iyo, nagkakaroon ng kapahingahan yung aming mga kaluluwang pagod, ang aming mga kaluluwang puno ng lumbahe, yung aming mga kaluluwang puno ng hirap, nagkakaroon ng kalakasan, O God. Salamat ng marami. Dalangin ko sa oras na ito, lubusang makalaya ang bawat isa sa amin sa anumang pang-aalipin ng kaaway, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At magkaroon kami ng malapit na relasyon sa iyo. Salamat, Ama. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Buhay. Amen. Taas po natin yung ating mga kaloob sa Panginoon. At tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat sa binigay mo sa amin. Una kang nagbigay, una kang nagmahal. Kaya narito, Lord God, yung aming pasasalamat. Tanggapin niyo po ito, Panginoon. Dalangin ko po, Lord God, ang masaganang biyaya sa bawat aspeto ng aming buhay ay patuloy naming mararanasan. At patuloy niyo pong hawiin lahat ng mga balakid sa lahat ng biyaya sa aming mga buhay, O God. Salamat muli, pagpalain mo ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo tumayong lahat, ibalik natin ang lahat ng pasasalamat, papuri, kaluwalhatian sa ating dakila, buhay, at makapangyarihang Diyos. Amen. Tanggapin niyo po pagpapala mula sa Lord. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us. God bless you all. Pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka sa bawat sandali.